Marshall Pick, Kabanata 5173. Pagpino ng mga puppet. Kinuha ang Jade Slip, ibinaon ni Yang Kai ang kanyang isip dito. Natuklasan niya na ang Jade Slip ay naglalaman ng paraan ng pagpino ng humanoid mechanical puppet na ipinaliwanag ni Grandmaster Mafan, ngunit ito ay mas detalyado at komprehensibo. Ito ay halos tulad ng isang kompletong recipe ng tableta. Ang mga problema na dapat bantayan sa panahon ng proseso ng pagpino, kung kailan gagamitin kung anong mga materyales, anong mga isyu ang maaaring lumitaw, at ang mga solusyon upang ayusin ang mga isyong ito, lahat ay naitala ng maayos sa loob ng Jade Slip. Gamit ang Jade Slip na ito sa kamay, hindi magiging mahirap ang pagpino sa puppet kahit na wala silang gagabay sa kanila sa proseso, kaya ano pa ang kailangan kung handa si Grandmaster Mafan na ipaliwanag ang lahat ng personal. Habang ipinapaliwanag ni Mafan ang paraan ng pagpino para sa humanoid puppet, maraming 8th grade masters ang sumugod mula sa iba't ibang direksyon at ibinigay ang space rings sa kanilang mga kamay kay Siyang Shan bago umalis muli. Habang dumarating at umalis ang tuloy-tuloy na stream ng 8th grade division commanders, unti-unting tumaas ang bilang ng space rings na dala ni Siyang Shan. Ibinigay ni Siyang Shan ang mga space ring na ito kay Li Xing, kasama ang ilang mga tagubilin. Bahagyang tumango, si Li Xing ay dumiretso sa isang grupo ng mga artifact refiner at sinabing, "Mangyaring lumapit sa akin, isa-isa, upang tanggapin ang mga kinakailangang materyales para sa pagpino ng mga mechanical puppet." Mabilis na nagtipon ang mga artifact refiner sa paligid niya nang marinig ang mga salitang iyon at hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mahigpit. Hindi agad pumunta si Yang Kai at sa halip ay naglakad patungo kay Mafan at nagtanong, "Grandmaster, nag-issue ang division commanders kanina na kumuha ng ilang materyales. Iyan ba ang mga materyales na kailangan para sa pagpino ng mga mechanical puppet?" Tumango si Grandmaster Mafan. "Tama." Nagtaka si Yang Kai. "Ano ang silbi ng pagpino ng napakaraming bagay na ito?" Matiyagang sumagot si Grandmaster Mafan. "Hindi rin ako sigurado sa mga eksaktong detalye. Nakatanggap lang ako ng kahilingan mula kay Army Commander Siyang Shan na ituro ang paraan ng pagdadalisay ng mga puppet na ito. Kung ano ang balak niyang gawin sa kanila, nasa sarili niyang konsiderasyon iyon. Gayunpaman, ang paraan ng pagpino ng mga puppet na ito ay isang bagay na natutunan ko sa isang kapritsyo noong bata pa ako. Bagamat tila makatotohanan ang mga ito mula sa malayo, hindi gaanong ginagamit ang mga ito sa katotohanan. Ayon sa aking hula, ang mga puppet na ito ay maaari lamang gamitin bilang isang distraction sa karamihan." Tila nag-iisip si Yang Kai. Sa kabilang banda, nagsalita si Siyang Shan nang matanggap na ng karamihan sa mga artifact refiner ang mga supply. Pagkatapos matanggap ang mga materyales, mangyaring pinuhin ng mabuti ang mga ito. "Gawin ang iyong makakaya upang pinuhin ang pinakamaraming puppet hanggat maaari." Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Hulaan ni Yang Kai na siya ay ipinatawag dito dahil siya ay disenteng bihasa na sa artifact refining. Dahil alam na niya ang dahilan sa likod ng bagay na ito, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pananatili dito. Ang iba pang mga artifact refiner ay kailangang maghintay upang matanggap ang kanilang mga supply, ngunit hindi niya ginawa. Sa makatuwid, tumalikod siya at sumugod patungo sa Dawning Light pagkatapos ipaalam kay Grandmaster Mafan ang tungkol sa kanyang intensyon. Sa pagbabalik sa Dawning Light, sinimulan ni Yang Kai na pinuhin ang mga humanoid puppet sa mismong deck. Ang mga miyembro ng Dawn Squad ay pinagmamasdan ang kanyang mga galaw sa simula, ngunit nawalan sila ng interes at bumalik sa kanilang sariling mga gawain sa paglipas ng panahon. Pagkaraan ng 3 araw, muling umalis ang army at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa Great Evolution Theater. Ang bilis ng pagmarcha ng army ay hindi mabilis o mabagal. Pagkalipas ng isa pang ilang araw, natapos na ang proseso ng pagpino ni Yang Kai. Hindi mahirap na pinuhin ang mga humanoid puppet dahil ang proseso ay madaling makabisado hanggat ang isa ay may mga pamantayan ng isang Great Master, at si Yang Kai ay isa ng Grandmaster. Matapos ang iba't ibang mga bahagi ay pino, ang isa ay kailangan lamang upang tipunin ang mga ito ng sama-sama. Sa ganoong paraan, ang isang mechanical puppet ay maaaring makumplito sa loob lamang ng 7 o 8 araw. Ang isang grupo ng mga miyembro ng Dawn Squad ay nagtipon sa deck at pinagmasdan ang natapos na produkto.
Sa halip ay pamilyar sila sa mga puppet dahil ang bawat isa sa kanila ay mas marami o hindi gaanong nakakita ng mga katulad na bagay sa buong paglalakbay ng kanilang paglaki. Mula sa panlabas na anyo, ang humanoid na puppet na pinino ni Yang Kai ay hindi mukhang espesyal. Masasabing medyo pangit pa ito. Bagamat mayroon itong humanoid frame, makikita ng sinumang hindi bulag na hindi ito isang buhay na bagay sa isang sulyap. Ginawa ni Yang Kai ang huling pagsusuri upang matiyak na walang nawawala sa puppet na kanyang pinino bago tumanggo. Hinaplos ni Shen Ao ang kanyang baba habang bumubulong. Sabihin, bakit gustong pinuhin ng mga nakatataas ang mga puppet na ito? Maingat na iminungkahi ni Chi Taichu. Siguro gagamitin ang mga ito para pataasin ang lakas ng pakikipaglaban ng ating Great Evolution Army. Kung saan, gaano kalaki ang lakas ng puppet na ito kapag na-activate? Umiling si Feng Ying. Marahil hindi nila inilaan upang palakasin ang lakas ng labanan ng army. Ang Tao of Puppetry ay malalim at misteryoso, kaya kahit na pinuhin mo ang isang puppet, kakailanganin mong makabisado ang mga espesyal na puppet arts upang ganap na mailabas ang kanilang buong lakas. Mayroong ilang mga cultivator sa Blue Sky Pass na bihasa sa Tao of Puppetry, kaya maaaring magamit nila ang mga puppet na ito, ngunit sa napakaraming bilang na ginawa, halatang hindi inihanda ang mga puppet na ito para sa kanila. At saka, karamihan sa kanila ay hindi man lang sumama sa kampanyang ito. Kung hindi nila nilalayong palakasin ang ating combat power, para saan sila? Ang mga ito ba ay hindi hihigit sa mga palamuti? Tumawa si Ning Chiji. Huwag mong sabihin sa akin na pinaplano ng mga nakatataas na gamitin ang mga puppet na ito para takutin ang Black Ink Clan. Hindi ko alam kung maaari nilang takutin ang Black Ink Clan, ngunit ang mga puppet na ito ay malamang na hindi lamang mga palamuti. Biglang sumingit si Yang Kai, na abala sa pagtatrabaho. Nagtanong si Feng Ying. Squad leader, alam mo ba kung para saan sila? Umiling siya. Ayoko. Hindi malinaw na sinabi ng mga nakatataas ang kanilang mga intensyon, hiniling lang nila sa amin na pinuhin ang karamihan sa mga puppet na ito hanggat maaari. Magkagayunman, ang mga mapagkukunang natupok sa panahon ng proseso ng pagpino ay hindi partikular na mahalaga at maaari pang ituring na mga karaniwang bagay. Ang pamamaraan ng pagpino ay hindi rin masyadong advanced, kaya kahit na ang mga puppet na ito ay ibigay sa mga nagal-inang ng Tao of Puppetry, hindi sila magkakaroon ng mahalagang papel sa labanan. Ang sinumang random low-grade Black Ink Clansman ay magagawang sirain ang isa sa mga puppet na ito sa isang suntok. Sa panahon ng pag-uusap, natapos niya ang paggawa ng mga huling pagsusuri at kinumpirma na walang mga isyu sa puppet. Ayon sa mga tagubaylang nakasulat sa Jade Slip na ibinigay ni Grandmaster Ma Fan, tanging ang huling hakbang sa pag-activate ang natitira. Kung walang mga problema sa huling hakbang na ito, kung gayon ang pagpipino ng puppet ay maaaring ituring na isang tagumpay. Simple lang ang pag-activate ng puppet, kailangan lang mag-inject ng World Force sa puppet. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos ubusin ang injected World Force, ang puppet ay titigil sa paggalaw. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng isang puppet ay karaniwang iba kaysa sa sariling lakas ng cultivator. Hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa mga detalyeng ito kahit na ang kanyang trabaho ay simpleng pinuhin ang mga puppet na ito. Ang mga nakatataas ay gagawa ng kanilang sariling pag-aayos pagdating ng oras. Itinaas ang kanyang kamay, idiniin ni Yang Kai ang kanyang palad sa dibdib ng puppet, inikat ang kanyang World Force, at ibinuhos ito sa puppet. Sa pagpasok ng World Force sa puppet, lumiwanag ang mga pattern sa katawan ng puppet. Kaagad pagkatapos noon, tila nabuhay ang puppet at naglabas ng masiglang aura. Agad niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na koneksyon na namumuo sa pagitan niya at ng puppet na nasa harapan niya. Ang koneksyon na ito ay nagmula sa World Force na ibinuhos niya sa puppet kanina. Sa madaling salita, madali na niyang nakontrol ang puppet. Magkagayunman, ang ikinagulat ng lahat ay ang puppet ay naglabas ng aura ng 5th grade Heaven Opening Realm Master pagkatapos ma-activate ni Yang Kai. Laking gulat ni Shen Ao kaya nasabi niya. Seryoso ka ba? 5th grade. Ang puppet na ginugol ni Yang Kai ng 7 o 8 araw para pinuhin ay may aura ng 5th grade master. Kung maaari nitong gamitin ang lakas ng isang 5th grade master, kung gayon iyon ay higit sa kamangha-mangha. Pagkatapos ng lahat,
kakailanganin lamang ng human race na pinuhin ang mga puppet na ito sa malaking sukat at ipadala sila sa labanan upang hindi na muling mag-alala tungkol sa mga nasawi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila nag-isip si Yang Kai. Ang aura ay makatotohanan, ngunit ito ay ang aura lamang. Dahil sa hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa puppet. Ang mechanical na puppet na binuo ni Grandmaster Mafan ay may bahagyang naiibang diskarte sa pamantayan. Sa pangkalahatan, ang anumang puppet ay maaaring gumamit ng isang tiyak na halaga ng lakas kapag pinalakas at nakontrol ng maayos. Sa kasamaang palad, ang puppet na ito ay tila ginaya lamang ang aura ng isang master at hindi talaga maaaring gumamit ng labis na lakas. Ang pinakamalaking gamit nito ay upang takutin at iligaw ang iba. Sa isang simpleng pag-iisip, agad na nagsimulang gumalaw ang puppet sa kubyerta. Maaari itong tumalon, tumakbo, at maglakad ng madali. Sa paghusga sa postura nito, hindi ito masyadong naiiba sa isang aktwal na tao sa mga tuntunin ng kadaliyang kumilos, na ang mga paggalaw nito ay maliksi at tuloy-tuloy. Sumunod, kinokontrol ni Yang Kai ang puppet para sumuntok. Sa sandaling sumuntok ang puppet, ang pananabik at pananabik na nag-uumapo mula sa mga miyembro ng Dawn Squad ay agad na nauwi sa mapait na pagkabigo. Ito ay hindi napigilan kahit na sa kanilang mga mata, ang suntok ay napakahina na halos walang kapangyarihan. Wala sa kanila ang kailangan pang harangin ang suntok na ito dahil maaari silang tumayo roon at kunin ito nang walang anumang pinsala. Oo naman, ito ay tulad ng nabanggit ni Yang Kai kanina. Ang pamamaraan ng pagpino para sa puppet na ito ay hindi masyadong advanced, at ang mga materyales na ginamit ay hindi partikular na mahalaga. Hindi nakakagulat na ang puppet ay naging walang silbi. Kaya naman, hindi maiwasan ng lahat na malito sa mga utos ng mga nakatataas. Bakit kailangang pinuhin ang mga napakaraming walang kwentang puppet? Nang masiyahan ang kanilang pag-usisa, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay nawalan ng interes sa mga walang kwentang puppet at bumalik sa kanilang sariling mga gawain. Samantala, inutusan ni Yang Kai ang puppet na malayang gumalaw bago niya simulan ang pagpino ng pangalawa. Ang proseso ng pagpino ay naging mas maayos kaysa sa unang pagkakataon, at ang oras na kinuha niya ay pinaikli ng kalahating araw. Ang lahat ay dadaan sa isang yugto ng pagsasanay bago sila maging sanay sa anumang bagay pagkatapos ng lahat. Tinansya ni Yang Kai na kakailanganin lang niya ng 4 hanggang 5 araw para pinuhin ang isa pang puppet hanggang sa makumplito kapag naging bihasa na siya sa prosesong ito. Matapos ang isang serye ng mga pagsusuri, kinumpirma niya na walang mga problema sa pangalawang puppet. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang World Force dito para sa huling activation. Ang puppet ay muling naglabas ng aura ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, halos kapareho ng unang puppet. Ang unang puppet ay naimbak na sa kanyang space ring. Dahil hindi pa ito binigyan ni Yang Kai ng maraming World Force sa simula, at hindi na nagpatuloy sa pagbibigay nito ng higit pa, ang puppet ay ganap na tumigil sa paggalaw pagkatapos ng isang incense stick o higit pa. Ang army ay patuloy na nagmarcha pasulong ng mabagal, at ang mga araw ay unti-unting lumipas. Sa panahong ito, nag-concentrate si Yang Kai sa pagpino sa mga humanoid puppet at tumaas ang kanyang bilis sa pagsasanay. Makalipas ang kalahating taon, 5 araw na lang ang kailangan niya para tapusin ang pagpino ng isa. Bilang karagdagan, habang siya ay naging mas mahusay sa prosesong ito, ang aura na inilabas ng mga mekanikal na puppet na kanyang nilikha ay hindi na limitado sa 5th grade. Kadalasan, ang mga puppet na pinino niya ay maglalabas ng aura ng 6th grade Heaven Opening Realm Master kapag pinalakas. Kapag naging mabuti ang kanyang kapalaran, ang mga puppet na pinino niya ay maglalabas ng aura na maihahambing sa isang 7th grade Master. Sa kasamaang palad, iyon ang kanyang limitasyon. Naramdaman ni Yang Kai na kung si Grandmaster Mafan at ang isa pang artifactify ng Great Grandmaster ang magpipino sa mga puppet na ito, maaari nilang ilabas ang aura ng isang 8th grade Division Commander. Sa anumang kaso, gaano man kalakas ang aura ng mga puppet, nanatiling pareho ang kanilang pundasyon. Mahina pa rin sila at walang kwentang buhay na masisira ng anumang random na suntok mula sa isang low-grade Black Ink Clansman. Makalipas ang isa pang kalahating taon, napino ni Yang Kai ang halos 80 sa mga puppet na ito. Lahat ng mga ito ay nakaimbak sa loob ng isang space ring, na handang ihatid sa mga nakatataas anumang oras.
Pagkatapos maglayag ng mahigit isang taon, ang Great Evolution Army ay nakarating na sa loob ng Great Evolution Theater. Makikita nila ang Great Evolution Pass mula sa malayo kung patuloy silang magmarcha pasulong para sa isa pang 2 o 3 buwan. Sa oras na ito, ang Great Evolution Eastern at Western Army ay nagsimulang bawasan ang laki ng kanilang pagbuo. Ginamit nila ang kapangyarihan ng iba't ibang artifact at spirit arrays upang itago ang kinaroroonan ng 30,000 tropa at bilang karagdagan, maraming mga koponan ng mga scout ang ipinadala upang siyasatin ang ruta sa unahan at maiwasan ang anumang mga posibilidad na mahayag ang kanilang presensya. Marshall Peak, Kabanata 5174. Isang hakbang. Kasabay nito, ang mga nakatataas ay biglang naglabas ng isa pang nakalilitong utos para sa koleksyon. Ang huling utos para sa koleksyon mula sa mga nakatataas ay upang tipunin ang iba't ibang mga materyales na kinakailangan para sa pagpipino ng mga puppet. Sa pagkakataong ito, ang utos para sa koleksyon ay magtipon ng mga ekstrang damit. Hindi sila limitado sa kasarian o hugis o sukat ng katawan. Ito ay katanggap-tanggap hanggat ang damit ay maaaring isuot. Kasama ng utos na pinuhin ang mga puppet sa maraming dami, maraming tao ang nagsimulang maunawaan ang mga intensyon ng mga nakatataas. Una, ito ay nangongolekta ng mga materyales upang pinuhin ang malalaking halaga ng humanoid puppet, pagkatapos ay nangongolekta ito ng iba't ibang uri ng damit. Ang kanilang mga intensyon ay hindi na nangangailangan ng maraming paliwanag sa puntong ito. Gagamitin ang mga puppet na iyon bilang isang uri ng daya. Bawat isa sa mga puppet na iyon ay naglabas ng aura ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master at mas mataas. Ito ay naiisip na ang Puppet Army ay tila lubhang kahanga-hanga kapag natipon sa isang lugar. Sa tamang oras at tamang lugar, madali nilang maakit ang buong atensyon ng Black Ink Clan. Samantala, sasamantalahin ng Great Evolution Eastern at Western Army ang pagkakataong ito para kumilos. Bagamat may mga haka-haka tungkol sa layunin ng mga puppet na ito, nakakalungkot na hindi malaman ni Yang Kai at ng iba pa kung saan at paano gagamitin ang mga puppet na ito. Sa totoo lang, ang mga puppet na ito ay madaling makita kung sila ay pagmamasid ng mabuti. Bagamat nakakagalaw sila ng kasing kinis ng isang tunay na tao at nagpapalabas ng aura ng isang Heaven Opening Realm Master, lolokohan lang nito ang iba kapag nasa malayo sila. Gayunpaman, ang Heaven Opening Realm na aura lamang na ibinubuhos ng mga puppet na ito ay malamang na sapat na para mapagkamalan silang isang tunay na hukbo kung sila ay nakasuot ng maayos na damit at nakikita mula sa malayo. Nakatapak na ang army sa Great Evolution Theater, kaya may pagkakataong makatagpo ang Black Ink Clan anumang oras. Inihanda ng 30,000 tropa ang kanilang sarili para sa labanan at inipon ang kanilang lakas upang maging handa sila sa posibilidad ng digmaan. Ang mga miyembrong responsable sa pagkontrol sa iba't ibang spirit array at artifact sa squad class warships ay maingat na sinisiyasat ang kanilang mga armas upang matiyak na walang mga isyo bago magsimula ang labanan. Ang Great Evolution Army ay sumulong sa kawalan ng katahimikan tulad ng isang multo, na naglalabas ng nakakagigil na aura. Sa pagtanggap ng tawag mula kay Xiang Shan, si Yang Kai ay muling pumunta sa Purifying Black Ink battleship sa gitna ng army. Ang Old Ancestor at ang 2 army commander ay nagsama-sama na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Pagkatapos silang batiin ni Yang Kai, dumiretso si Xiang Shan sa punto. May misyon kami para sa iyo. Ibigay mo sa akin ang iyong mga tagubilin, Senior. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Sinabi ni Xiang Shan. Kung magmarcha tayo pasulong para sa isa pang 2 buwan, maaabot natin ang Great Evolution Pass. Gusto kong umikot ka sa unahan at hanapin ang Great Evolution Northern at Southern Army sa kabilang panig ng Great Evolution Pass. Sa ngayon, ang Great Evolution Army ay nahati sa 2 bahagi. Ang isang bahagi ay ang Great Evolution Eastern at Western Army na nagtipon sa Wind and Cloud Pass, habang ang isa pang bahagi ay ang Great Evolution Northern at Southern Army na nagtipon sa Azure Void Pass. Mayroong 2 dahilan para sa deployment na ito. Ang unang dahilan ay ang Wind and Cloud Pass at Azure Void Pass ay palaging kinubkob ng mas malaki kaysa sa normal na Black Ink Army. Kung ang Great Evolution Army ay magtipon-tipon sa 2 Great Passes na ito, madali nilang masira ang mga pagkubkob na ito. Ang pangalawang dahilan ay ang kalahati ng mga tropa mula sa Great Evolution Army ay nagmula sa 2 Great Passes na ito.
Parehong ang Wind at Cloud Pass at Azure Void Pass ay nagpadala ng 15,000 tropa bawat isa upang pagsamasamahin ang Great Evolution Army ng 60,000 tropa. Sa makatuwid, ang Great Evolution Army ay tiyak na umalis mula sa dalawang Great Pass na ito at sumulong ng magkasama anuman ang mga pangyayari. Iyon ang naintindihan ni Yang Kai. Ang hindi niya alam ay ang dalawang army na umaalis mula sa magkaibang Great Passes ay orihinal na sumang-ayon na magmarcha patungo sa Great Evolution Pass ng buong bilis upang makarating sila sa lalong madaling panahon at magsanib puwersa upang maglunsad ng coordinated attack. Gayunpaman, ang Great Evolution Eastern at Western Army ay nakatagpo ng Black Ink Clan Reinforcement Army mula sa Great Evolution Pass sa kanilang marcha. Iyon ay nagbigay kay Xiang Shan ng ideya para sa isang mas mahusay na diskarte, at siya ay mabilis na gumawa ng iba't ibang mga kaayusan sa panahon ng marcha. Kung may mga pagbabago sa orihinal na plano, natural lamang na ipaalam sa Great Evolution Northern at Southern Army ang tungkol sa mga pagbabago upang hindi sila ganap na mabulag sa mga aksyon ng Great Evolution Eastern at Western Army. Ang abala ng komunikasyon sa larangan ng digmaan ay maaaring humantong sa napakalaking pagkalugi. Dahil gusto nilang ipaalam sa Great Evolution Northern at Southern Army ang tungkol sa mga pagbabago, kailangan nilang pumili ng angkop na kandidato para sa gawain. Para kay Xiang Shan, ang unang taong naisip ay si Yang Kai. Si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space, at bilang resulta, ang kanyang bilis ay isang bagay na kahit isang 8th grade master ay hindi kayang pantayan. Kahit na tumakbo siya sa isang territory lord sa paglalakbay na ito, hindi siya malalagay sa panganib hanggat siya ay maingat. Hindi banggitin, hindi alam ni Xiang Shan ang kasalukuyang kinaroroonan ng Great Evolution Northern at Southern Army kahit na siya ay may naunang kasunduan sa kanilang army commanders. Kung nagpadala siya ng iba, maaaring kailanganin nilang gumugol ng oras sa paghahanap ng dahan-dahan. Sa kabaligtaran, iba ang sitwasyon kung ipapadala niya si Yang Kai sa paglalakbay na ito. Iyon ay dahil ang lahat ng Universe Array sa Purifying Black Ink battleships ng bawat Great Pass ay na-install mismo ni Yang Kai. Siya ay nagkaroon ng isang natatanging kalamangan pagdating sa paghahanap para sa Great Evolution Northern at Southern Army. Matapos ipaliwanag ni Xiang Shan ang kanyang mga dahilan kay Yang Kai, natural na hindi tumanggi ang huli. Nakipagpalitan ako ng mga artifact ng komunikasyon sa Great Evolution Northern at Southern Army noong nakaraan. Hanggat nasa loob tayo ng isang tiyak na distansya sa isa't isa, magagawa nating makipag-ugnay sa isa't isa. Ngunit, hindi na kailangang pumunta sa ganoong problema para hanapin sila. Dinala ng Great Evolution Northern at Southern Armies ang kanilang Purifying Black Ink battleships, kaya pagdating ng panahon, kakailanganin mo lang gamitin ang Universe Transference Law para makarating sa tabi nila. Paliwanag ni Xiang Shan. Tumanggo si Yang Kai. Naiintindihan ni Junior. Idinagdag ni Liu Jiping. Kung sakali, dapat mong dalhin ang artifact ng komunikasyon sa iyo. Ang pagkakaroon ng karagdagang paraan ng komunikasyon ay magbibigay sa iyo ng karagdagang layer ng garantiya. Dahil sinabi na niya ito, hindi tumutol si Xiang Shan sa kanyang mungkahi. Sa gayon ay ibinigay niya ang isang communication bid kay Yang Kai, na maingat nitong inimbak. Kapag nahanap mo ang Great Evolution Northern at Southern Army, sabihin sa kanila na may mga pagbabago sa orihinal na plano. Makikilos ang Great Evolution Eastern at Western Army para makuha ang atensyon ng Black Ink Clan habang diretso kami sa teritoryo ng Black Ink Clan. Sigurado ako na ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay makakatanggap ng balita tungkol sa pag-atake kapag sumiklab ang labanan. Magiging maganda kung ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay hindi gagawa ng anumang aksyon, ngunit malabong mangyari iyon, kaya, kailangan ng Northern at Southern Army na harangin ang kaaway sa sandaling umalis ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Labis na nagulat si Yang Kai sa mga salitang iyon. Pinaplano ba ng Great Evolution Eastern and Western Army na salakayin ang teritoryo ng Black Ink Clan? Kudlit. Palagi niyang inaakala na ang layunin ng kampanyang ito ay makuhang muli ang Great Evolution Pass, kaya hindi niya akalain na magiging ganoon kabold ang plano ni Xiang Shan. Gayunpaman, sa karagdagang pagsasaalang-alang, ang planong ito ay malinaw na mas kapaki-pakinabang. Kung aatakehin ng Great Evolution Eastern at Western Army ang teritoryo ng Black Ink Clan,
ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay hindi na makakatagal kapag natanggap na nila ang balita. Tiyak na pupunta sila upang magbigay ng mga reinforcement, at sa oras na iyon, ang Great Evolution Northern at Southern Army ay gagawa ng kanilang hakbang at mahuhuli ang kalaban ng biglaan. Ang diskarte na ito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa direktang pag-atake sa Great Evolution Pass. Siyang Kai sa una ay may ilang mga alalahanin tungkol sa bagay na ito. Kinuha ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass mga 30,000 taon na ang nakalilipas, kaya tiyak na naghanda sila ng iba't ibang hakbang sa pagtatanggol. Kung sinalakay ng humans ang Great Pass, tiyak na magdusa sila ng malaking pagkatalo. Sa kabaligtaran, iba ang sitwasyon kung ilalabas nila ang ahas sa butas nito sa ganitong paraan. Kung walang Great Evolution Pass para sa proteksyon, mawawalan ng malaking kalamangan ang Black Ink Clan sa labanang ito. Kung mapapawi ng humans ang lahat ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass, madali nilang makukuhang muli ang Great Evolution Pass. Masasabi pa nga na kung kaya nilang talunin ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater sa kalahati hanggang kamatayan, magkakaroon ng sapat na panahon ang Great Evolution Army para magtatag ng matatag na foothold sa Great Evolution Pass pagkatapos nilang bawiin ito. Kasunod ng iba't ibang kaisipang tumatakbo sa kanyang isipan, malabong naunawaan niyang Kai ang plano ni Xiang Shan at hindi niya maiwasang humanga sa pananaw ng Army Commander. Ipaalam sa kanila na hindi na kailangang magbigay ng tulong sa Great Evolution Eastern at Western Army. Kailangan lang nilang panatilihin ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass at pumatay ng pinakamaraming kaaway hanggat maaari para matiyak na hindi tayo aatake mula sa likuran. Oo, kinilala niyang Kai ang utos. Kung wala kang dapat ihanda, mangyaring umalis ka agad. Totoong walang dapat ihanda si Yang Kai, ngunit ang daan-daang puppet na dati niyang pinino ay nasa loob pa rin ng kanyang space ring, kaya agad niya itong inilabas at ibinigay kay Xiang Shan. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kanyang kamao bilang palm. Aalis si Junior ngayon din. Mag-ingat, at manatiling ligtas. Ang Old Ancestor, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay biglang nagpilit. Tumanggaw si Yang Kai at lumabas sa Purifying Black Ink Battleship. Hindi na kailangang ipaalam sa Dawn Squad. Kahit na wala siya bilang squad leader, magiging maayos si Feng Ying at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat sila ay mga tao na gumugol ng daan-daan, kung hindi libu-libong taon sa Black Ink battlefield. Sa pagmamanipula sa kanyang space principles, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at nawala sa paningin. Nang muli siyang lumingon, hindi na niya makita ang Great Eastern at Western fleets. Mayroong iba't ibang mga artifact at mga hadlang upang itago ang kanilang kinaroroonan, kaya imposibleng matuklasan ang mga ito maliban kung ang isa ay sapat na malapit. Hindi nagtagal si Yang Kai. Sa paulit-ulit na paggamit ng instantaneous movement, ang kanyang figure ay kumikislap sa kawalan ng walang tigil. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Xiang Shan, ang bilis ng pagmamartsa ng Great Evolution Northern at Southern Army ay malamang na mas mabilis kaysa sa Great Evolution Eastern at Western Army. Nahulaan ni Yang Kai na malapit nang dumating ang Great Evolution Northern at Southern Army sa paligid ng Great Evolution Pass. Gayunpaman, hindi sila kailanman gagawa ng anumang padalos-dalos na aksyon bago makatanggap ng kontak mula sa Eastern at Western Army. Ang pagtatago sa mga anino at pagmamasid sa sitwasyon ay talagang ang pinakaligtas na paraan. Ang kailangan niyang gawin sa sandaling ito ay umikot sa Great Evolution Pass, hanapin ang Great Evolution Northern at Southern Army, at ihatid ang mensahe ni Xiang Shan. Pagkaalis ni Yang Kai, nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng Purifying Black Ink Battleship, kung saan sinabi ni Liu Jiping. Malapit na ang oras. Dapat tayong kumilos ayon sa plano. Tumanggaw si Xiang Shan. Kolektahin ang lahat ng mga puppet. Ang utos ay ipinarating sa iba at sa lalong madaling panahon, lahat ng artifact refiner ay naghatid ng mga puppet na kanilang pinino noong nakaraang taon sa Purifying Black Ink Battleship. Ang mga puppet ay personal na inspection at binilang ni Ma Fan mismo. Mayroong higit sa 1,000 artifact refiner, kabilang ang 2 Great Grandmasters at 50 Grandmasters, kaya ang mga resulta ng nakaraang taon ay masasabing napakarami. Aabot sa 70,000 puppet ang napino. Xiang Kai lamang ang nagpino ng higit sa 100 puppet kasama ang iba pang mga Grandmaster na nakamit ang mga katulad na resulta.
Ang dalawang Great Grandmaster ay lalong nagpino. Bagamat ang bilang ng mga puppet na pinino ng Great Masters ay bahagyang mas mababa, gayunpaman, ang pagpino ng 70,000 puppet sa takdang panahon na ito ay isang nakakatakot na gawa. Iyon ay isang numero na naipon mula sa pagtatambak ng iba't ibang mga materyales, ngunit ang paghahanda ay hindi natapos doon. Kailangan ding singilin at i-activate ang bawat puppet, na isa pang malaking gastos. Mapalad na ang Great Evolution Eastern at Western Army ay nagdala ng sapat na supply sa kanila noong una silang nagsimula sa paglalakbay na ito upang suportahan ang gayong kabastusan. Inabot ng ilang araw ang pag-install ng mga mapagkukunan ng enerhiya para sa 10,000 puppet. Pagkatapos, ang mga puppet ay hinati sa 5 bahagi at inimbak sa 5 magkakahiwalay na space ring. Ang 5 space ring na ito ay dinala ng 5 8th Grade Division Commander, na sama-samang umalis sa direksyon ng Great Evolution Pass. Kasunod ng pag-alis ng 5 8th Grade Division Commander na ito, ang malaking fleet na diretsyong nagmamarcha patungo sa Great Evolution Pass mula noong una silang tumulak ay nagbago ng landas. Sa araw din na ito ang Shaichong Territory Lord, na tumakas ng mahigit 1 taon, sa wakas ay bumalik sa Great Evolution Pass. Ang dahilan kung bakit siya nakarating sa Great Evolution Pass 2 buwan ng mas maaga kaysa sa Great Evolution Army ay dahil siya ay kumikilos mag-isa, kaya natural lamang na ang kanyang mga paggalaw ay hindi gaanong pinaghihigpitan. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas noon at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo para sa kanyang buhay sa susunod na buong buwan. Sa kabilang banda, ang Great Evolution Army ay kailangang mapanatili ang kanilang porma sayon, kaya napag-isip-isip na ang kanilang bilis ay hindi maihahambing sa isang nag-iisang Territory Lord. Magkagayunman, iyon ang eksaktong sitwasyon na inaasahan ni Xiang Shan. Napakahalaga para kay Shaichong na bumalik sa Great Evolution Pass na mauna sa kanila upang magkaroon ng sapat na oras ang Black Ink Clan para gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Si Shaichong ay isang Territory Lord, ngunit maging ang kanyang kutis ay medyo haggard sa sandaling ito. Ang paglalakbay sa kawalan sa loob ng 1 taon ay hindi malaking bagay para sa isang master sa kanyang realm, kaya ang dahilan kung bakit siya nagmumukhang magulo ay higit sa lahat dahil sa mental stress na dinanas niya. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya maalis ang pakiramdam na nasa likuran niya ang mga humahabol sa kanya. Marshall Pick, Kabanata 5175. Ang lahi ng tao ay nagpaplanong atakihin ang Great Evolution Pass. Noong si Shaichong ay ilang araw na lang ang layo mula sa Wind and Cloud Pass, siya ay tinambangan ng isang human race army. Ang 300,000 tropa ng Black Ink Army ay ganap na nalipol, at lahat ng iba pang territory lords maliban sa kanya ay nawalan ng buhay. Gayunpaman, ang pagtakas noong nakaraang taon ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Pakiramdam niya ay may matinding krisis na dumampi sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng ilusyon na siya ay patuloy na hinahabol. Magkagayunman, walang mga palatandaan ng humahabol kahit ilang beses niyang suriin ang kanyang paligid. Nang makitang muli ang Marangel na Great Pass sa kanyang harapan, naramdaman ni Shaichong na parang hindi pa siya nakatagpo ng mas nakakanganyang tanawin sa buong buhay niya. Ang tensyonado niyang nerbiyos ay tuluyang na-relax pagpasok niya sa Great Evolution Pass. Mahigit 30,000 taon na ang nakalipas mula noong nasakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass. Ang mga tropa na karaniwang umaalis dito upang magbigay ng mga reinforcement sa dalawang magkatabing theater ay palaging natatalo pagkatapos makarating sa Wind and Cloud Pass o Asher Void Pass. Ni minsan ay tinambangan sila at ganap na nilipol ng mga tao sa daan. Sa kanyang pagtakas, may iniisip si Shaichong. Hindi lang niya maintindihan kung paano makakalap ng mga tao ang humans at Wind at Cloud Pass para maghanda ng ambush sa lugar na iyon. Sa lohikal na pagsasalita, ang humans at Wind at Cloud Pass ay dapat na nalulula sa pagkubkob ng Black Ink Clan Army sa ngayon. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, isang posibilidad ang nangyari sa kanya, isa na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabalisa. Ang Great Evolution Pass ay orihinal na isa sa mga Great Passes sa ilalim ng kontrol ng human race. Kinailangan ng hindi mabilang na henerasyon ng dugo, pawis, at luha mula sa mga elite ng Great Evolution Paradise upang unti-unting maitayo ang Great Pass. Mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas, ang lugar na ito ay hindi gaanong naiiba sa iba pang Great Passes.
10,000 tropang tao ang nagprotekta sa lugar na ito sa pamumuno ng kanilang old ancestor at pinigilan ang Black Ink Clan na tumawid ng isang hakbang sa hangganan. Gayunpaman, ang buong Great Evolution Pass ay nababalot na ngayon ng isang layer ng siksik na Black Ink strength. Mayroon ding napakalaking Black Ink nest na nakatayo sa gitna ng Central Square ng Great Evolution Pass. Ang Black Ink nest ay kahawig ng isang itim na usbong ng bulaklak na malapit ng mamulaklak. Sa tuwing umuubos ito at lumalawak ng bahagya, ang malalaking halaga ng makapal na Black Ink strength ay tumagas mula sa loob. Ang partikular na Black Ink nest na ito ay libu-libong metro ang taas, at ang base nito ay halos sumasakop sa buong Central Square. Kung titignan ito mula sa malayo, ito ay parang isang matayog na itim na bundok. Ito ay malinaw na isang mid-grade Black Ink nest. Ang Black Ink nests ang pundasyon ng Black Ink Clan. Ang pagkakaroon ng isang mid-grade Black Ink nest dito ay nagpahiwatig na ito na ngayon ang tahanan na teritoryo ng isang Territory Lord. Sa madaling salita, mayroong isang Territory Lord na nagbabantay sa lugar na ito sa lahat ng oras. Ang sitwasyong ito ay hindi kakaiba. Ang Great Evolution Pass ang una at tanging Great Pass na nasakop ng Black Ink Clan sa kasaysayan, kaya imposibleng mapabayaan ito ng Black Ink Clan. Kahit na para lang mapalakas ang moral, isang Territory Lord ang laging nakabantay dito. Higit pa rito, ang Territory Lord na nakatalaga dito ay ang pinakamalakas na Territory Lord sa buong theater, Hongdi. Nabalitaan na ang Territory Lord na ito ay isang hakbang na lang para maging Royal Lord. Sa kasamaang palad, ang tsismis ay umiikot sa loob ng 10,000 taon ngunit walang mga palatandaan ng pagsulong ng Hongdi sa ngayon. Bagaman walang mga palatandaan ng kanyang paglusob, totoo na ang Hongdi Territory Lord ay napakasipag sa kanyang paglilinang. Kahit na siya ay nakaistasyon sa Great Evolution Pass, siya ay karaniwang nanatili sa loob ng Black Ink Nest at hiniram ang kapangyarihan nito upang magtanim. Naniniwala ang lahat ng Black Ink Clansmen sa ilalim ng kanyang utos na sinusubukan niyang madaig ang huling hakbang upang maging isang Royal Lord. Siyempre, hindi lang si Hongdi ang Territory Lord na nakatalaga sa Great Evolution Pass matapos itong unang masakop ng Black Ink Clan. May ilan pang iba bukod sa kanya. Iyon ay dahil naging maingat sila sa human race na sinusubukang kunin muli ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, mahigit 30,000 taon na ang lumipas mula noon. Ang human race ay tila walang gaanong pagsasaalang-alang sa Great Evolution Pass at hindi kailanman nagpakita ng mga senyales ng pagsisikap na kunin ito muli. Sa makatuwid, hindi na masyadong sineseryoso ng Black Ink Clan ang bagay na ito. Maliban sa pinakamakapangyarihang Hongdi, na inutusang manatili rito, ang lahat ng iba pang Territory Lords ay bumalik sa kani-kanilang teritoryo. Ang pag-alis sa pinakamalakas na Territory Lord sa Great Evolution Pass ay bahagi ng mga pag-iingat na ginawa ng Black Ink Clan. Alam nilang tatangkain ng humans na kunin muli ang Great Pass, ngunit hindi nila alam kung kailan darating ang counterattack. Sa ganitong paraan, naging personal na teritoryo ng Hongdi ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, ang lugar na ito ay nanatiling buhay na buhay dahil ang Reinforcement Army para sa Black Ink Clan sa Azure Void Theater at ang Great Evolution Theater sa pangkalahatan ay nagtipon at umalis mula sa lugar na ito. Humigit kumulang 3 taon na ang nakalilipas, isang hukbo ng 300,000 tropa ang umalis sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Kaya naman, labis na nagulat si Hongdi nang biglang lumitaw si Shaichong sa Great Evolution Pass. Hindi siya nagulat sa katotohanang nakabalik si Shaichong nang napakabilis, ngunit sa katotohanang nakabalik na si Shaichong. Bilang taong namamahala sa Great Evolution Pass, madali niyang makukuha ang iba't ibang impormasyon sa tulong ng Great Evolution Pass. Gayun din, si Shaichong ay nagulat din. Iyon ay dahil hindi niya talaga nakita ang Hongdi kahit na nakapunta na siya sa Great Evolution Pass sa maraming pagkakataon. Ang Hongdi ay palaging nasa isang estado ng liblib na paglilinang pagkatapos ng lahat. Maraming Territory Lords ang may malisyoso na nag-isip tungkol sa kanya, iniisip kung namatay ba siya sa loob ng kanyang Black Ink Nest dahil hindi nila siya nakita sa napakaraming taon. Nagkita ang dalawang Territory Lords sa loob ng isang Grand Hall. Kung ikukumpara sa pagod sa paglalakbay na si Shaichong, walang alinlang ang puno ng sigla si Hongdi. Walang mga alituntunin para sa kagandahang loob tulad ng mga kabilang sa human race, kaya pagkatapos nilang makaupo ang bawat isa,
sumulyap si Hongdi kay Shechong at nagtanong. Nakatagpo ka ba ng anumang karapat-dapat na pansin sa iyong deployment? Hindi niya itinanong kung saan nagpunta ang army ng 300,000 tropa o kung bakit si Shechong lamang ang lumitaw dito sa isang dosenang territory lords. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kahabag-habag na hitsura ni Shechong, nahulaan na ni Hongdi kung ano ang nangyari. Ang kanyang tanong ay para lamang kumpirmahin ang kanyang mga haka-haka. Mabilis na tumango si Shechong. Sa isang larangan ng mga fragment ng universe na matatagpuan ilang araw lang ang layo mula sa Wind at Cloud Pass, kami ay tinambangan ng mga tao. Pinamunuan sila ng isang 9th grade old ancestor at may kasama silang 50 hanggang 68th grade masters. Walang kalaban-laban sa kanila ang ating hukbo, at halos lahat ay pinatay sa lugar. Ako lang ang nakatakas ng buhay. Bahagyang tumango si Hongdi sa mga salitang iyon at ipinakita ang isang ekspresyon na tila nagpapahiwatig na inaasahan niya ang labis. Ang Black Ink Clan Army ng 300,000 tropa ay halos walang tsansa na mabuhay laban sa naturang line-up mula sa human race. Napakaswerte ni Shechong na nakatakas at nakabalik na buhay. Natigilan si Shechong. Alam mo, kinawayan ni Hongdi ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Wala akong alam, pero nakatanggap ako ng balita mula sa Wind and Cloud Theater humigit kumulang 1 taon na ang nakalipas. Sinabi na ang karagdagang old ancestor ay lumitaw sa Wind and Cloud Pass, kasama ang daan-daang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa huli, maging ang Royal Lord ay nasugatan ng husto at napilitang tumakas pabalik sa Royal City. Ang Territory Lords ay dumanas ng napakalaking casualty, at ang army ng ilang milyon sa ilalim ng kanilang pamumuno ay nalipol. Mahihirapan silang gumaling ng walang kahit 1,000 taon na paggaling. Nagulat si Shechong nang marinig ang balita. Akala niya ay napakamalas niya, ngunit kumpara sa kapalaran ng kanyang mga angkan sa Wind and Cloud Theater, maaari siyang ituring na maswerte. Ang Black Ink Clan ay orihinal na pinipigilan ang human race in the Wind and Cloud Theater, ngunit isang karagdagang old ancestor at daan-daang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan. Paano posibleng makayanan ng Black Ink Clan ng Wind at Cloud Theater ang ganoong puwersa? Nabaliw na ba ang mga tao? Bakit sila nagtipon ng napakaraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa isang lugar? Tinalikuran ba nila ang ibang Great Passes? Kudlit, ang Old Ancestor ba ay nakatagpo mo ng isang babae mula sa human race? Tanong ni Hongdi. Mataimtim na tumango si Shechong. Talaga. Bagaman ito ay isang maikling sulyap lamang sa oras na iyon, tiyak na nakita ni Shechong ang hitsura ng Old Ancestor ng tao. Sinabi ni Hongdi, kung ganoon, nakumpirma na. Ang Old Ancestor na na-encounter mo ay malamang na ang biglang lumitaw sa Wind and Cloud Pass. Nakipag-usap ang Royal Lords sa isa't isa at kinumpirma na ang babaeng ito ay orihinal na 9th grade Heaven Opening Realm Master na nagpoprotekta sa Yinyang Pass. Nagalit si Shechong. Kung siya ang Old Ancestor ng Yinyang Pass, bakit siya biglang lumitaw sa Wind and Cloud Pass? Nagpaplano ba silang huwag pansinin at baliwalain ang Royal Lord sa Yinyang Pass? Siya ay mapalad na nakaligtas sa paunawa ng 9th grade master na iyon, na nagbigay daan sa kanya upang mabuhay sa isang makitid na margin, ngunit paano kung hindi siya naging maswerte? Naranasan niya sana ang parehong kapalaran gaya ng iba pang dosenang territory lords at naging walang iba kundi pinutol na mga paa at hashed meat na lumulutang sa kawalan sa ngayon. Walang lugar si Shechong para ilabas ang lahat ng pait at gulat na naramdaman niya habang tumatakas para sa kanyang buhay. Bukod pa rito, iniisip kung paanong ang isang territory lord na tulad niya ay hindi kailanman napunta sa ganoong kahabag-habag na posisyon noon at nalaman na ang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay isang tao mula sa malayong Yinyang Pass, nakalimutan niyang alalahanin ang kanyang pananalita sa kanyang inis. Bantayan mo ang iyong dila. Pinandilatan ni Hongdi si Shechong. Ang prestihiyo ng isang Black Ink Clan Royal Lord ay hindi isang bagay na maaaring hamakin ng isang territory lord. Agad namang lumiit si Shechong sa leeg. Sa huli, bumantong hininga siya. Dahil sa awa kay Shechong, ipinaliwanag ni Hongdi ang sitwasyon. Para sabihin sa iyo ang totoo, may dahilan kung bakit ang 9th grade na babae mula sa Yinyang Pass ay lumitaw sa Wind and Cloud Pass. Ito ay dahil may lumitaw na bagong 9th grade human sa Yinyang Pass. Kaya naman kaya niyang umalis ng may kapayapaan ng isip.
Natigilan si Shechong. Nakakuha ang tao ng karagdagang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Ang 9th grade Masters at ang Royal Lords ang pinakamalakas na lumaban sa human race at Black Ink Clan. Ang pagdaragdag o pagkawala ng kahit isa sa kanila ay isang bagay na maaaring yumanig sa buong Black Ink battlefield. Kaya naman nawala ang kalmado ni Shechong nang mabalitaan niyang may karagdagang 9th grade Heaven Opening Realm Master sa Yinyang Pass. Tumango si Hongdi. Nang lumabas sa Wind and Cloud Pass ang balita na ang 9th grade Old Ancestor mula sa Yinyang Pass, sinisiyasat ng Royal Lord sa Yinyang Theater ang sitwasyon sa Yinyang Pass at nakumpirma na mayroon ngang 9th grade Master doon. Mukhang nakalusot ang isa sa mga army commander sa Yinyang Pass. Agad na kinagat ni Shechong ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang human race ay talagang tuso. Kapag ang isang tao ay sumulong mula sa 8th grade hanggang sa 9th grade, ang kaguluhang dulot ay napakalaki. Kung pinili nilang sumulong sa Black Ink battlefield, matagal na sana itong alam ng Black Ink Clan. Nang makitang bigla silang nakakuha ng bagong 9th grade Old Ancestor nang wala saan, maaari lamang ipagpalagay na ang bagong advanced na master ay hindi pinili na sumulong sa Black Ink battlefield. Pinaplano na ito ng mga tao mula pa noong una. Lihim nilang inalagaan ang bagong 9th grade Old Ancestor, na humantong sa kumpletong pagkatalo ng Black Ink Clan sa Wind and Cloud Pass. Si Shechong ay nasangkot lamang sa pamamagitan ng extension. Hindi maaaring tama iyon. Biglang tila may na-realize si Hongdi, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Shechong, sinabi mo bang tinambangan ka ng Human Race Army noong ilang araw ka mula sa Wind and Cloud Pass? Tumango si Shechong. Sa madaling salita, nagkasalubong kayo sa daan. Natural. Lihim niyang naisip sa sarili. Bakit nagtatanong si Hongdi ng mga kalokohang tanong? Kudlit. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Hongdi. Hindi na siya nagulat sa nangyari kay Shechong dahil narinig na niya ang sitwasyon noon pa man. Ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng matinding pagtatalo sa Wind and Cloud Pass, kaya natural niyang ipinapalagay na ang reinforcement army na pinamumunuan ng mga territory lords tulad ni Shechong ay natalo din sa larangang iyon. Kaya naman, bahagyang nagulat siya nang makitang nakabalik na buhay si Shechong. Maraming territory lords ang nasawi sa labanang iyon, kaya napakapalad ni Shechong na nakaligtas. Magkagayunman, lumalabas na ang reinforcement army ay hindi lumahok sa labanan sa Wind at Cloud Pass. Imposibleng malaman ng humans ang tungkol sa reinforcement army na ipinadala mula sa Great Evolution Pass at nag-set up ng isang ambush sa gitna ng kanilang ruta. Sa madaling salita, ito ay dahil si Shechong at ang iba pa ay hindi pinalad na sila ay tinambangan sa unang lugar. Nakatagpo nila ang Human Race Army na umalis mula sa Wind at Cloud Pass. Ngunit bakit ang isang Old Ancestor ay mamumuno sa isang human army lumabas sa Wind and Cloud Pass? Masama ito. Biglang tumayo si Hongdi. Darating sila para salakayin ang Great Evolution Pass. Sumimangot si Shechong. May ebidensya ka ba? Ang totoo ay isinasaalang-alang niya ang posibilidad na ito habang tumatakbo para sa kanyang buhay, ngunit walang ebidensya na sumusuporta sa haka-haka na ito. Bagamat nakatagpo niya ang Human Race Army sa labas ng Wind and Cloud Pass, hindi niya masabi na pinaplano nilang salakayin at kunin muli ang Great Evolution Pass. Iyon ay isang malaking pag-aangkin, kaya't si Shechong ay hindi nang ahas na ipahayag ang kanyang opinyon kahit na ang ideyang ito ay sumagi sa kanyang isipan.